umaga! Maganda ka pa sa umaga! Kung saan man kayong sulok ng mundo, naroroon. Umaga, tanghali, gabi, hapon, madaling araw, midnight, sa inyong lahat. Good day. Ito. Ano to yung naglalaway ako? Nabasag. Sotanghon? From Contis, from Miss Malabon. Kagabi, dalawa yun, di ba? Yung isahin natin namin kagabi kasi pusog pa kami. Lalo pa yung black rice, guys. Matagal kang magutom kasi matagal siyang ma-digest. Kaya good for diabetics. Yan, no? Tapos, siyempre, hindi mo mawala yung itlog. Yan. Tsaka hot coffee. May cinnamon. Ako naman, itong heavy ito for our breakfast, pero mamaya na naman ulit kami makakakain ito kapon na. Dahil kasi, baka sabi ko masira, sayang naman. Ito yung tinake out namin na yung beef ribs sa Toll House na may kasama ng kanin. Masarap siya, guys. Malambot. Masarap to, nainit na ba ng mabuti? Teka. At saka meron na siyang di ba dapat kung gusto mo maglagay ng kalamansi, lalagay ka. Nilagyan ko yan. Naglalaway ako. Nilagyan mo? Meron ko tayong kalamansi. Ay, kasama. Dalawa lang. May kasama siyang kalamansi. Pero yung mga garlic, sotanghon niya ang tawag dyan kaya garlicky na siya. Kain tayo, guys! That's it! Wow! Oh. Masarap siya, no? Kagabi busog pa kami, kaya naghati kami. Okay naman. Tapos, yung sarap. Kaya lang, roast beef pie. Kaya lang, friends, sa totoo lang, pengin natin siya. Masarap. Pero, gusto ko. Pero, siguro, matagal bago ako makakain ulit nito. Kasi, ang mahal. Parang hindi ko bibili. Mahal nga siya. Pero masarap. Kasi mga cake nila doon. Subukan nyo. I-try nyo lang. Ang sarap. Oh my gosh. Hindi pa kami nakakain doon. 2 beses kami 3 beses na yung binibigay lang sa amin. Pero hindi pa kami nakakain doon sa restaurant mismo. Kung sabihin, mag-aantay na lang tayo ng bigay, hindi tayo nakakain doon. Maraming salamat sa mga nagbigay. Kasi si Raquel, yung taga New York, cake niya, galing din sa Contis yun eh. Tapos yung dating pinagawa ni Miss Malabon. Contis din yun. Terno with with egg. May tanong ako sa'yo. Subo ka muna. Teka muna, yung ma-enjoy ko to. Kaya nga. Ang daming abo, guys. Malalaki ng, yung mga, sabi nila sa tubo daw yun eh, yung plantation ng tubo. I guess pag harvest time, sinusunog nila yung Ako, ganito kahahaba. Kain tayo. Mga abo. Puno yung swimming pool. Siguro, ganitong time ng year, magkakaroon tayo ng abo. No? Kasi last year wala naman kami na-experience. Dahil March na kami dumating. Ano sasabihin mo? Dito. Wala, kumain ka muna. Hot? Hindi, dahil kasi may nabasa ako. Na? Sa internet nung kagabi. Pag retired ka na raw, nag-iba din syempre yung dynamics. Kagaya niyan, magkasama na tayo 24 hours a day. Dati, we have a break from each other.
Lalo pa pag mga araw na may pasok ako. Is that good or bad? Ngayon, Yun nga. anong point? Is that good or bad I mean, it's different for every couple, pero sa ating dalawa. Sa atin, tinatanong? Ay, hindi. Ako nagtatanong. Ikaw nagtatanong pala. Eh di di good. Kasi magkasama tayo lagi. Dati, since 2011 kasi retired na siya. 62 siya that time. So, 2012. End of 2011, I think. So, anyway. Pero pag may pasok ako, nagkikita kami, gabi na. Tapos the next week, may pasok pa rin ako. Maaga pa lang, wala na ako. Pero pag retired na kayo, kaya nga minsan may mga joke, di ba, sa trabaho. Ako magre-retire ka na. Good for you. Ayoko nga eh. 24 hours na kami magkakasama ng asawa ko, yung mga ganong joke. Ba't ayaw nila? Yun siya, joke lang. Yung bang, magkasama kami 24 hours a day. Day in and day out. Ay, okay lang naman sa amin, guys. Pero minsan, Siguro, yung mag-asawa na hindi compatible, maraming bagay na hindi sila compatible. Pagka ganun kasi, parang nahihirapan din siguro na magkasama dahil hindi sila pareho ng likes and dislikes. Meron mga ganon. Hindi sila pareho ng priorities. well, hindi naman tayo pareho. Bakit na? Dito sa tabi ko. Kung kumain. Kahit hindi pa kayo retired, importante yung time for yourself. Tsaka chicken ang kasama. Tsaka konti lang ang ulang siyang gulay. Hindi pork, oo. Wala siyang gulay. Ano lang siya talaga. Yun ang gusto niya kasi gusto niya more noodles. Kahit na nandiyan ka lang, kahit na hindi ka naman lumabas, nandiyan ka lang, pero it's your time for yourself. Nanood ka ng movie na gusto mo. Nagbasa-basa ka, no? Doing what you want, like. Ewan ko. Ano? Bakit? Pero talagang ang sarap. No? Promise. Grabe. Sa akin para sa akin. Sarap Hindi kaya Ano? Yung di ba nakakabili ng buong gano'n ng yung tingnan mo. Yung isang gano'n na tawag ito, yung nasa sachet na magic sarap. Baka kaya isang gano'n, isang banig. No, may malaki ang packet na magic Or yung nabibiling Ajinomoto na isang boteng gano'n. Pero sarap talaga. Baka gano'n ang nilagay. Ang sarap talaga. Isa pang masarap. Ang Toll House na pansit. Tikman nyo para at least malaman nyo yung sinasabi ko. Tsaka may maraming sarap din na chicken. Pero walang gulay. Yun ang gusto mo eh. Sa pansit ayaw niya maraming sahog. Gusto niya yung noodles. Ba't di mo i-enjoy yun? Ang sarap talaga. Gusto ko yung buto. Litid.
Meron pa akong ano doon, beef balls from David's. Pero sa take-out namin. Dalawa yun, so yun na lang. Tatlo, kinain mo yung isang Kinain na, serving. Isang serving, kinain ko. Ako kinain ko rin yung isa, pero 2 balls lang kinain ko kasi gabi na that time. So meaning, So may 3 piraso, tapos may isa pa. So 4 pieces. O di, sa'yo na yun. titipirin ko yung 2 lang. Kakainin ko 2 lang. Dalawa para sa makain. Gusto ko talaga yun, guys. Yun ang paborito ko sa mga dim sum, yung beef balls. Kaya lang, dito, doon lahat ng mga dim sum places doon sa Roland Heights, ganyan. Talagang may beef balls sila. Pero dito, hindi lahat. Yun lang David's Tea House ang nakita ko. Yung North Park, sa Marquee, wala. Yung Fortune Tea House yata ang tawag. Yung sa ano? Sa Clark, wala rin. Nalo ko na, French, yung remaining egg. Masarap siya. Sarap naman talaga. O baka mahilig lang ako talaga sa noodles. Yeah, all that too. Pero masarap talaga siya. Kahit ako masarap pala. Ako ng oras na lang tayong kakain ito. Alam mo muna kung ano iluluto mo. Meron pa tayong ano dun eh. Luto na lang ang gulay. Ito natin dun sa ano. Ha? Isda kahapon para maubos. Diba? Dahil kasi kung hindi, di ba nilinis ko na yung ref? Ngayon punong-puno na naman dahil ba ang daming pagkain na pinadala ni Miss Malabon. Maraming blessings. Pero kailangan natin ubusin dahil kasi para hindi mapupuno na naman ang ref. Alam niyo yun guys, di ba? Lalo pa doon nung nasa Amerika kami. Very bad ang aming ginagawa. Magluluto ng maramihan o kahit na hindi marami, pero syempre may tira. Itatago sa ref. Ano yung sinasabi mo lagi? Na Yung sa mga tira. pinanghihinayangan na itapon. Pero Kaya ilalagay sa ref. ilagay sa Tupperware, ilagay sa ref. Abuti na isang buwan, isang araw, 2 araw, abuti isang linggo. Tapos nung tapon na, lupa ang makikinabang. Dapat, pagka ganun kakainin. Ano pa yun na after na binigay pa namin yung iba sa mga mga kilala niya sa kasama sa trabaho. Trabaho. Tapos para sa parents ko at brother. Tapos si daddy, pinagtatabi niya na yung pagkaluto, paglamig, nalagay na sa container, nalagay na sa freezer. Para pag nakita kami ng parents ko, Tsaka kasama na yung tsaka yung kapatid niya. brother ko tsaka sister-in-law. Nakaano na yun. Lalagay ko na sa mga lalagyan, tapos lalagay ko na sa Bag. plastic bag. Tigi-isa na yan silang bag. Kasi hindi naman kami lagi nagkikita. It takes a few weeks, few days, depende. Kasi malayo kami sa isa't isa. Minsan nagmi-meet up lang kami sa isang restaurant or sa isang store. Pero yun nga yun, di ba parang sayang. For example, may natira. Makainin pa ba natin to o hindi? Sabi niya lagi, pag hindi na, itapon mo na. Ay, sabi ko sayang. Lalagay ko nga sa Tupperware, lagay ko sa ref. Wala naman ang kakain. Tapos, pag nasira na, pag binuksan ulit few days later, ay, nasira na. Ay, tapon na natin, sira na. Para ngayong
feeling mo less guilt dahil kasi, ay sira na alam nga naman kakainin mo, sira na siyempre tapon mo na. Pero, yun nga yung sinasabi niya na, kung hindi mo nakakainin, itapon mo na. Kaysa papasok mo pa sa ref, tapos mag-aantay ka na masira, tapos itatapon mo rin lang naman. Kaya lang yung bang pag-iisip na, ay sayang, itatapon mo na yan. Yun lang yung tinatanong nyo sa akin, kakainin mo ba yan? Kasi kung hindi, natapon mo na. Wala namang, yung aso naman namin, hindi naman kumakain ng human food. Yung ano naman, kibbles ang kinakain. So yun ang tanong, nag-adjust ka ba na malaking adjustment ba na nung nag-ano ka na, wala na? Nung nag-retire ka na nag-retire ka, nung nag-retire ako na araw, gabi na tayo magkasama. Malaking adjustment ba? No. Ba't ako mag-a-adjust? Sanay naman akong katabi ka, kasama ka. Ba't ako mag-a-adjust? I know, pero yung pagka nung nag-retire na ako, at least nung nagtatrabaho ako, 12, 14 hours pag nasa trabaho ako, hindi mo ako kasama. Sa off lang tayo yung nakakapagala. Ngayon, magkasama tayo araw. Oh, di ba parang kinasabi kang kita nun dahil nun hindi tayo magkasama lagi. Di ba? At saka kung di bali sana, kung naiirita ako sa iyo, kung nakakairita ka, pwede siguro. Aalis ako, lalabas ako, punta ako sa ganito, punta ako sa bowling, punta ako sa ganon. Pero never ginawa yun sa iyo, di ba? Nung dati, nung nag-bowling siya, talaga siya guys, yung Tournament. Nagto-tournament siya kung saan niya nakakapunta. Hanggang Las Vegas, kung saan pang lugar siya pupunta. Saka golf. Oo. Ako na lang umaayaw. Please, ikaw na lang pumunta. Ayoko. Isipin nyo guys, nag-labor ako ng first na anak namin si Angel. Nasa bowling kami. Ano na yun na-feel ko na yung pagkagising ko maaga pa kami umalis. Dahil kasi pupunta tayo, sa lugar tayo, layo malayo sa atin. May tournament. Kung saan kasi tournament Pero yun, every weekend. Parang mabigat na yung dito ko, yung puson ko. Sabi ko, naku baka, first time ko pa na pagbubuntis, kaya wala pa akong experience. Sabi ko, naku, parang iba yung feeling ko parang mabigat na. Siguro bumaba na talaga yung si Angel. Sabi ko, parang sabi niya, mas mabuti yun na magkasama tayo kasi pag malayo ako, paano yung pag nanganak ka? Kaya sabi ko, I'm so uncomfortable. Kaya sabi ko, sumama ka. Sabi ko, parang ako uncomfortable. Parang ayaw ko maglakad. Gusto kong hawak ko yung puson ko. Kasi madali naman doon kahit nasaan ka, basta tumawag ka na emergency, 911, sandali lang, nandun ka agad ang ambulance. Sumama ako, guys. Kaya sa bahay, syempre, nag-iisa siya. Anong gagawin niya? Sasapusapuli niyang gano'n, tapos bababa sa hagdan. Saan siya pupunta? Yung gano'n. Kaya sabi ko, kaysa nasa bahay ka, sumama ako, tapos meron doon, usually pagka may mga bowling, may mga may mga, di ba, may mga parang snack bar, pang malit na restaurant. Naupo na ako doon, tapos nung tanghali na, kakain kami, hindi ako makakain, guys. I was so uncomfortable. Yung tumitigas na yung tiyan, yun na pala yung start ng labor. Tumitigas yung tiyan ko na, pero hindi pa ako naiiri, hindi pa yung gano'n. Yung parang tumitigas lang, tapos nawawala. Nagko-contract na. Contraction. Tapos hindi ako makakain. Alam niyo naman ako, palakain ako, di ba? Pero, uncomfortable na ako. Sabi ko, gano'n pa ba yung katagal? Ginaabot yan sila minsan ng hapon na. Minsan gabi pa. Sabi ko, hindi ako abutin ng gabi dito. Lalo na pagka na-qualify ako, championship sa gabi. Sabi ko, kaya pa ba katagal? I was so uncomfortable. Alam mo, siguro may nakapansin nung, sabi ko, ayaw ko matumayo kasi nandun sila sa may bowling mismo. Sabi ko, dito lang ako, upo lang ako doon sa restaurant. Pero open naman, kita mo naman yung bowling. Sabi ko, hindi ako mapakali. Siguro may alam mo, may lumapit sa akin na mama, matandang lalaki. Sabi niya, are you okay? Sabi ko, not really. Sabi, what's wrong? Sabi ko, nagko-contract. Sabi niya, who are you with? Sabi ko, my husband. Sabi ko, no, pero I'm okay. Sabi ko, gano'n. Are you sure? Sabi ko, siguro nakikita niya sa mukha ko na
talagang ano na ako, talagang uncomfortable na ako. Alam niyo, nang hindi na ako kaya, sabi ko, malayo sa amin. Ano, saan ba tayo pumunta nun? Malayo na na. Cerritos yata. No, hindi lang Cerritos. Malayo. Hindi lang sa Cerritos, ah. Yeah, basta. Anyways, hindi ko rin maalala. Tapos sabi ko, uwi na tayo. By the time nakauwi kami hapon na, sabi ko, I think, ito na yung sinasabing ano, yung nagle-labor. Maliligo. Sabi niya, kung nagliligo ka, diretso na tayo sa basa. No, maghapon ako nasa labas, no, I'm so uncomfortable. Maliligo ako kahit na hindi na ako magkuskus, basta magbubuhos lang ako. Nag-shower ako, guys. Nag-shower ako, sabi ko, habang nag-shower ako, sabi ko, ito na yung sinasabing labor. Ayun, pumunta na kami ng ano. Pumunta na kami ng hospital. Gabi na kami nakarating, mga 10 o'clock na siguro by the time na nakarating. Kasi sabi ko, kumain ka muna. Kasi, dati wala naman yung mga order, mga DoorDash, yung parang Grab. DoorDash, wala pa naman noon. Sabi ko, parang hindi ka na lumabas para bumili ng pagkain. Kumain ka na. Kumain na siya. Sabi niya, ikaw kumain ka na. Hindi ako maghapon ako wala akong kinain dahil kasi hindi talaga ako mapakali. Para pala kang, ano no? Ang ano pala? Uncomfortable ka talaga, no? Hanggang pagdating ng the next day ako ng anak, 6:30. Ganun pala ang komportable, mahirap. Ba't tumingin ka pa ng isa? Ang isa? Lumabas na si Angel, si Christian. Humingi ka pa ng macho, ng Louis JR. Oh. Ayoko ng isa lang na anak kasi sabi ko wala namang playmate, hindi kagaya kasi dito sa Pilipinas, nandiyan ang mga pinsan, iiwan mo dun sa kapatid mo, may mga pinsan, iiwan mo dun sa kanino. Pero doon, wala, kayo lang. Kaya sabi ko, maganda yung may kapatid. Nanganak naman ako, guys. Isipin nyo, 10 months and 3 weeks lang silang ang gap. Inapura mo rin eh, no? May edad na ako eh. 30 years old na ako. Sabi ko, 10 months and 5 weeks. Isipin nyo nung nanganak ako kay JR, 10 months and 3 weeks apart lang. Kaya di ba, yung nasa stirrups na yung legs mo. Tapos gusto ko yung igaganon yung tuhod mo dito, papunta dito yung tuhod ko para yung makairik ka. Sabi ko, hawakan mo dito. Parang ang luwag na hawak niya. Yung isang nurse, sabi ko, kagaya nung hawak niya yung isang nurse. Yung nurse kasi nandito, yung hawak niya ang tuhod ko. Siya naman sa kabila. Sabi ko, kagaya nung hawak niya. Sabi niya, paano? Sabi ko, basta idali mo yung tuhod ko dito sa taas. Sabi niya ganun. Sabi, ang hirap umiri na hindi maganda yung posisyon. Alam mo, sabi ko, guys, nakalimutan mo na, kagaya ng ginawa mo, ilang ano lang yun, that was just 10 months and 5 weeks ago. 10 months and 3 weeks ago, sabi ko, tawa ang nurse. Sabi niya, nga, kapapanganak mo pa lang pala, nanganak ka na naman. 10 months and 3 weeks. Kaya nung nag-birthday si Angel, ng 1-year-old, si JR was already 5 weeks old. Tama. 5 weeks old na si JR. Yeah. Kasi for 5 weeks pareho sila ng edad eh. Like ngayong April 20, si JR magto-26. Si Angel already 26. Magto-27. Magto-27 siya next month pa, in 5 weeks pa, May 26. Pero so from April sila. 20 to May 26, that's about 5 weeks. Pareho sila ng edad. Kaya hindi sila nagkuya-kuya. Wala silang kuya-kuyang dalawa. Para sila... Tsaka hindi naman uso sa Amerika yung kuya. Yung tawag, well, sa mga Pilipino, syempre, may mga pamilya din na ganun tawagan. Kaya, yung tawag na Irish twins. Yung nag-aabot. Iba sila ng date, ng year of birth. Kaya lang, dahil April at saka May, pag 26 na JR this year, 26 pa rin si Angel. For 5 weeks, pareho silang 26. Tapos, pag May 26, si Angel naman magto-27 na. Tapos, may time noon na sa Vegas. Ano ba yun? Bakit na sunod-sunod yun? Isang linggo tayo doon na. National yun. National tournament?
National guys. Isipin mo yung national tournament. So, Sa isang state. punta ng Vegas. Isang linggo kami sa Vegas, guys. Nasa hotel kami. Every labas namin ng hotel, minsan merong parang doon, yung restaurant na malapit. Lumabas kami minsan, sabi ng dalawang babae na nagtatrabaho doon sa restaurant na dinadaanan namin. Sabi niya, "You guys been here a week, ha?" Sabi namin, oo, nakikita niya pala kasi lagi nilang, nung bata yun to si Angel at si JR, parang kambal talaga kasi parehong laki nila. Saka pareho pa ng damit. Lagi pa parehong damit. Yung for example, parehong style, pero yung isa blue, isang pula, ganun. Kaya lagi silang, tapos pag may magbigay sa kanila ng gift ng mga damit, laging pareho naman, kahit mga pambahay, pajama, puro pareho. Kaya talaga para silang twins. Kaya sila napapansin, 'di ba pag may twins, ay, oh, kambal, ganun. Pero magkaiba sila mukha, no? Kaya lagi silang napapansin na, ay parang, ano yan sila, kambal? No, they're not. Tapos minsan naman, pag taon na pareho sila ng edad that time, for 5 weeks, sasabihin, ano yan sila, kambal? For now, kambal. Next month, hindi na. Pareho sila ng edad. Busog na, guys. Kakain na. Paano? Okay ka lang? Paalala, bakit? Sabihin mo muna kasi makakalimutan mo. Hindi, paalala mo yung at vacuumin ko yung pool. Kaya gusto ko friends, ipa-enclose to, yung swimming pool. Maganda. Maganda na. Tsaka maano pa sa yun nga, yung mga dumi-dumi na nanggagaling sa, yung lilipad, katulad niya, maabo. Anong i-enclose, parang, ano tawag doon, yung enclose. See-through? Ang roof? Pwede, depende. Kasi hahanap tayo ng, kasi hindi natin alam yung mga design ngayon ng mga enclosed pool. Parang ang hirap Titingin kasi. tayo. Ang hirap kasi ng yung enclosed, parang ang hirap linisin ng nakikita mo ngayon yung dumi doon. Hindi, kung bubong din paano mahirap? Kung bubong din tapos may gutter, Didilim dito. May ilaw naman. Gagawa natin ng solar. Lalagyan natin ng solar. Didilim yan, pati ang pool, didilim. Siyempre, Lalamig. Lalagyan natin. Di mas maganda. Tsaka pati ito dito, didilim. Yun nga lang, didilim to. Pero okay lang. Maghihanap tayo ng design kung ano magiging naghahanap ka ng kung ano magiging gastos. magiging angkop na design para diyan sa labas ng bahay. Kasi mga bagong ngayon, mga bagong design ngayon, yung mga enclosed pool, may mga design sila, syempre. Pero pag tumama ako sa loto. Huwag kayo naghahanap ng nagagastusan. Wala tayong maraming pera. Pero para maganda para sa akin. Ayos, tapos ito yung lanay. Kung sa bagay sa Florida, maraming ang mga pool, usually mga bahay doon, ang mga pool nila enclosed. Dito yung mga enclosed. Nakakatakot naman sa Florida, pati baka buhaya kasi. May buhaya. Crocodile. Minsan makikita mo talaga sa pool mo yun. Nasa pool mo may buhaya na. Si May, enclosed yung pool nila. May mga enclosed na pool din. Kila June, may roof. May roof, yun, gano'n. Kaya lang didilim dito. Pwede, kahit pabubungan mo lang, basta titingin tayo ng design. Kung anong magandang design. Titingnan? Ang daming design. Pwede sa mga pool, mga pool maker, yung mga gumagawa ng pool. Sabi ka na inisip, ha?
Basta Marami pa tayong gagawin dyan. gusto ko kumikilos. Gusto ko, ay, pagka ano dyan, alam mo, mabibisi tayo dyan. Gusto ko mag-garden. Exercise na rin yung garden. Pero yan ang mauna. Yung Pero great, yung gusto ko yung garden na nakakain. siyempre, tanim. Dahil kasi, maganda yung garden na, yung ganyang landscape, maganda. Pero enough na ito. Enough na to. Doon, lagay ka mag-ano ka rin dyan. You have to hire somebody gagawa, for example, ng gagawa ng, ano ba yun? Yung Gazebo. Hindi, yung kakabitan ng ano, yung para gumapang yung mga upo, ganun. 3 years, maybe, who knows? 4 years, excuse, magkaroon tayo ng magandang profit dyan, pwede natin ibenta. Ano, pero ibig sabihin, yung mga ganyan, mga trellis, mga ganyan. Pagdating ng pagkakataon nga, yung makatumama ako sa loto, magkaroon tayo ng extra money, o di paggawa na natin ng ano ngayon, ng bahay. Parang extension natin dito sa bahay natin dito. Tapos ano mangyayari, kakalog-kalog tayong dalawa. At least meron kang paglalaruan. Ayoko naman yung magpaparent, guys, kasi parang feeling ko pag hindi inalagaan, sasakit ang loob ko. Alam mo yung, hindi ako pwede dun sa magnegosyo ng apartment. Unless siguro napakarami kong pera na para bang, okay, don't care kung anong mangyari dyan, okay lang. Pero yung, parang, siyempre pag sa'yo, inaalagaan mo, di ba? Ang banyo, ang kusina, yung gano'n, inaalagaan mo. Tapos pagka, ang renter mo, at marami sa mga hindi lahat siyempre, pero marami sa mga nagre-rent. They don't care, kasi feeling nila, hindi naman sa akin dyan eh. Bakit ko alagaan? Pero mali Hindi lang sa nagre-rent, yung mga renter. Meron din mga taong gano'n na, yung burobog, yung hindi organized. Yung gano'n, basta, di ba yung maraming mga nagre-reklamo nga ng mga babae, meron ka rin kinukwento sa akin noon, na yung asawa, pagka naghubad ng medyas sa sala, nando na lang iiwan, parang ahas. Kung saan abuti ng pag-change ng skin. Hindi, maraming ganyan. Nakita mo yung sapatos, nando sa ganito, iniwan doon. Kaya may lalagyan eh. Kailangan lahat ng everything, meron kanya-kanyang lalagyan yan. Kailangan, pag ginamit mo, ibalik mo kung saan dapat ilagay. Para mahanap po next time. Yun ang gustong-gusto ko. Mga anak ko, tinuro ko sa kanila yon. Lahat ng bagay, eto, may lalagyan tong sarili. Eto, may lalagyan tong sarili. Yung bang ganon, kaya pag ginamit mo, pagkatapos mong gamitin, ibalik mo kung saan siya where they belong. Di ba? Hindi pa rin sinasabi ko yung sa renter na hindi naalagaan yung bahay. Ganun din nga yun. Yung mga Kaya pag kung ako yun, for example, bahay ko yun or apartment ko yun na pinarentahan ko, parang hindi ako pwede sa ganun na negosyo dahil kasi sasakit ang loob ko. Siyempre. Pagka nakita ko na, ay, ang ginawa nila dito. Parang feeling mo, ipa-renovate mo the whole house by the time na umalis sila. Hindi ako pwede sa ganyan. Pero dapat, sa mga nagre-rent, dapat yun alagaan nila. Kahit hindi sa'yo yun. Dahil kasi ikaw nakatira eh. Ayaw mo ba nun na ang kusina mo at saka ang banyo? Kasi yun ang laging nabababoy. Banyo at saka kusina. Hindi mo ba gusto na magandang tingnan na para pa rin bago tingnan ang banyo mo? Ikaw naman ang gumagamit. Yung kusina mo, parang bago pa rin tingnan. Hindi mo ba gusto yung ganun? Kaya nga kasi ang tao nga, iba-iba ng likes and dislikes, iba-iba ng priorities. Yung iba, mas priority nila yung pagka wala silang pasok, mag-casino. Pagka wala silang pasok, mag-travel. Yung mga ganon. Kaya yung bahay, napapabayaan. What makes you happy? Ganon. Kanya-kanyang priorities ang tao. Kung yun ang priorities nila, o likes and dislikes, hindi pare-pareho. Oo, syempre. Pero kaming dalawa, as much as we want to go places, then pwede kami na nasa bahay lang. Nag-ano kami ng time din nasa bahay. Para at least magawa mo naman yung dapat gawin sa bahay. Tsaka na ini-enjoy natin. Na which is, ang ibig niya sabihin,
pwede naman kami ng gano'n na nasa bahay lang. Oh. Linis dito, gawa doon, yung gano'n. O kahit wala kang ginagawa, pero nasa bahay ka lang. Pumupwede. Pumupwede sa amin yun. Gano'n. Kahit doon, gano'n kami. At the same time, gusto rin namin mag-travel. You know, kaya lang, lahat kasi may kanya-kanyang time, may kanya-kanyang Opo, na talaga ini-enjoy pa namin na talaga nandito lang kami sa bahay. Kasi, kumbaga, for the first time in my adult life, na nakakastay ako ng bahay as long as I can, as long as I want. Dati kasi wala kang choice, papasok ka, magtatrabaho ka, di ba? Hindi, mula nung nag-aaral ka, mag-aaral ka muna, papasok ka sa Kaya school. I know. Pero yung adult na ako na nagtrabaho na ako sa Amerika, sa 3 dekada, nagtatrabaho ka. Para bang, a lot of days, na-feel ko na, I wish na nasa bahay lang ako, may enjoy ko yung sa bahay, na nakaupo lang, naka-nood akong TV. Kasi dati, pagka-off ako, lalo pa yung first day na off ako, talagang ayokong, doon lang ako sa bahay, gusto lang, nandun lang ako, nood lang akong TV. At saka pagka, nung okay pa yung paningin ko, yun, magbabasa. Yung isang araw, ay kahapon ba yun? Kailan ba yun? Nagbasa ako, ay guess hindi na talaga ako. Kasi may mga libro ako hindi ko pa nababasa na dala ko galing doon. Pinili ko lang yung gusto ko talagang basahin, yung iba. Tinapon ko na iba, pinamigay ko. Excuse me. Ang hirap, hindi ako makakita. Ang dami natin mga libro din na napamigay at saka yung mga disc. No? Dahil natin napamigay din. Yeah. Disc rock na ang taas-taas ng disc rock natin, no? Yung maraming, ano ba yan? CD at saka, ano tawag doon? Yung mga movies, yung nasa disc. Kahapon hindi ako makaano, kahit naka-contact lens ako, kumbaga hindi ako makatagal ng basa. Madilim na ang paningin. Aging. Yeah. Kaya hindi ko na masyadong ma-enjoy na magbasa dahil kasi nahirapan ako. Kaya ako na lang movies or kahit nagtitiklop ako, naka-on yung computer, nanonood ako ng ano. Kaya ako, I'm very thankful to the Lord. At to sa edad ko to, you know. Kumbaga, bonus na to eh. Bonus na, di ba? Kaya, pero, healthy pa rin ako. Kaya, thank you Lord. Thank you so much, dear Lord. Amen. At least wala pa akong sakit ng kung anong sakit, balakang, tuhod. Thank you so much, dear Lord. Ayun. Babay na tayo. Ayaw pa nila. Ayun, nakita ko may umiiling, oh. Nung sinabi mong babay, nakita ko gumagano sila, oh. Oh. Ayun, hindi mo nakita? Sabi lang, madaldal yung dalawa. Yun naman ang gusto nila, madaldal eh. Pagka may nagkaintuhan tapos hindi madaldal, anong mangyayari? Oh. Di wala. Kaya gusto nila talaga yan. Di ba, no? Friends, no? Gano'n naman ngayon. Kanina nakita ko gano'n. Ngayon, gano'n naman sila, Na-miss nga daw nila ang kaintuhan dahil kasi 6 days tayong walang kaintuhan dahil nasa labas tayo lagi. Oo. Oo nga, tama. Ngayon, hindi tayo siguro makakalabas, Hindi, dahil kasi antayin ko yung Hindi mo alam mo anong oras. Mag-install ng water heater, hindi pwedeng... Hindi mo alam mo anong oras. Pero sabi kasi, lang today. Hindi kasi, basta't, meron kang sinabi kay Ronald, kay parang Ronald, andyan ka agad, kaya lang, Hapon-hapon na yun. Kaya lang, siyempre, i-schedule dahil kasi busy yung mga trabahador niya. Ilan ang project nila dito? I don't know how many right now, but there was 8, 7. Sabay-sabay ginagawang bahay. Sabay-sabay yun. Tapos, usually, if not all, 2 stories mga ginagawa. Kumbaga, for example, yung nagkakabit sa kuryente o magkakabit busy yun. Ilang bahay ang ginagawa nila. Kaya, sisingit nila kami sa schedule nila. Pero today daw.
Sabi Kaya naman lang sa hindi akin. mo alam kung anong oras. Hindi ka naman bibigyan ng oras dahil kasi ayaw niyang masira siya. Ganon ang kagandahan kay paring Ron. Yan, katulad nun, minessage ako kagabi, kahapon, sabi niya sa akin. Dahil sabi ko, pare, dumating na yung unit. Sabi ko ganon. Nandito na. Tapos sabi niya, sige pare, schedule ko bukas. Meaning, Today. hindi pwedeng umaga, hapon. Kung hindi pwedeng hapon, umaga, o, within the day. Yun ang ibig sabihin. Madali lang naman yan gagawin. Ano? Kaya pagka yung ganyan, merong mga, talaga, yung merong darating na ganyan, para gawin yung ganito, talagang hindi kami umalis. Nag-i-stay kami. Dahil kasi hindi mo alam eh. Kasi otherwise, pagka hindi nagawa yon for today, let's say, may dumating ngayon, tapos wala kami, hindi nagawa, ay naku, schedule mo na naman yun. You know? At saka, yun nga, kung magkagandahan, pag retired ka na, wala ka naman yung kailangan, wala kang pasok, nandito ka lang. So, you can afford to stay and, dito ka lang, gagawa ka lang kung ano. Nagdilig na pala ako kanina. Nagdilig ka na? Kaya nga nakita ko yung abong lalaki. Tapos namingwit pa ako doon ng mga nakalutang kasi yung iba bumagsak na sa ilalim ng pool. Yung may mga nakalutang, inalis ko na lang. Ay, kaya nga paalala mo sa akin mamaya, magbabacuum ako. Pero bukas yan, meron pa din yan. Pero at least, kasi kung hindi mo naman babacuumin yun, hindi. yun, maglulumot na naman. Maglulumot pagka hindi mo binacuum. Kasama yan sa maintenance. Naglaban ako naglalaban ko pala, tapos na yata yung load. Laban ng sheets. So again, thank you Lord for all the blessings, for the protection and guidance. Please guide us all, save the whole world, and forgive all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At sa inyo, wala na kaming masasabi. Nasabi na namin lahat ang gusto namin sabihin. Yung kung saan man kayong sulok ng mundo nandoon. Nagmumubang camera. Maraming salamat sa suporta nyo. Maraming we really appreciate it. Wala na kami sasabihin kung hindi, we love you all. Bye-bye. Mahal namin kayo. Mwah. Pindutin yung like. Mwah. Yung share. At saka subscribe. At saka yung bell. Makita niyo yung bell na maliit? Pindutin niyo yun. Para updated kayo lagi pagka meron kaming ina-upload na video. Okay? Maraming salamat, guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.